everyone, this is Cindy and welcome to Sin's Haven and Garden. Hello everyone! Tara at samahan niyo akong magtanim ng malalaking ampalaya. Paborito ko itong klase ng ampalaya dahil hindi mapait at heirloom. Ibig sabihin ay pwede kong binhiin ng mga buto at itanim ng paulit-ulit. Tulad nito. Sa totoo lang ay ilang taon ko na itong tinatanim at best seller din ito sa aking garden shop. Malalaki ang bunga at tulad ng sabi ko ay hindi masyadong mapait. Kahit yung mga dahon. Pwedeng-pwede kainin ng mga bata. Ngayong tapos na ang season ng kamatis ay magtatanim ako ng marami nito dahil marami pa rin na nagre-request ng mga buto. Kaya majority ng magiging bunga nito ay pangbinhi. Ang gamit kong panlaan ay lumang lupa o old garden soil na may halong vermicast, coco peat at cow manure. Pwede rin namang gumamit ng ibang klase ng mix ng lupa basta mataba. Dahil madali lang naman itong patubuin. Dadamihan ko na talaga ang itatanim para madami rin akong maani. Pagsasama-samahin ko na sila dito, tapos itatransplant ko na lang. After 6 days ay ayan at nagtubuan na ang ilan sa mga buto. Ito naman ang pagtataniman ko. Ito yung mga pinagtaniman ko ng kamatis. At ang size nito ay 5 gallons na grow bags. Ang medium naman ay pinaghalong garden soil, vermicast, cow manure at coco peat. Ito yung laging mix ng ginagamit kong lupa. Hindi ko muna dadagdagan ng animal manure sa ngayon dahil sa tingin ko ay may nutrients pa rin naman ang lupa. At 6 days old na ang mga seedlings, pwede na silang i-transplant. Kapag ganito na magkakadikit ay dahan-dahan lang ang panghuhukay sa mga seedlings. At sa hapon ito gawin kapag hindi natirik ang araw para iwas transplant shock at makapag-adjust sila sa gabi bago mainitan kinabukasan. Ito pa yung isang pinatubo ko sa paso naman at mga 8 seedlings din ito. Talagang dinamihan ko ng tinanim ko kasi marami din namang bakante na grow bags na dating pinagtaniman ko ng mga kamatis. At ang lulusog ng mga seedlings. Pagkatapos ko mailipat ay diniligan ko ng swamp fertilizer, pangpatibay ng resistensya. I-check ang aking last video kung paano ko gumagawa ng swamp fertilizer na hindi mabaho.
At isang linggo pagkalipat ay ito na sila, malulusog at malapit ng gumapang. Naiayos ko na rin sila dito sa loob ng greenhouse at sa kabuuan ay 30 seedlings ang naitanim ko. Lalagyan ko naman sila ngayon ng gapangan at ang gagamitin ko ay itong nabili kong green na net na panggapangan talaga ng mga gulay. Ginagamit ko rin ito sa iba kong tanim kasi madali lang ikabit at matibay din naman. Itatali lang ang mga dulo at ayan, may instant gapangan na ang aking mga ampalaya. Pwede naman itong itanim sa labas kahit wala kang greenhouse. Sa akin kasi bakante naman ang greenhouse kaya dito na lang sa loob. Protection na rin ito sa ibang mapanirang insekto. At ayan, ganyan ang itsura ng gapangan. Pagkatapos ng 14 days, pagkalagay ko ng gapangan ay ayan na. Nakagapang na sila hanggang sa taas at malapit ng mamunga. Kailangan kong i-guide yung iba kasi sa bubong kumakapit at saka para maganda ang pagkakaayos. Pag abot naman ng ganitong stage ay tinatanggal ko yung mga dahon sa baba tulad nito. Natatalsikan ng lupa kapag nagdidilig kaya itong mga nasa baba ang mga unang nagkakasakit. Pati mga tumutubong sanga dito sa baba ay tinatanggal ko para mag-concentrate sa taas ang nutrients at energy ng halaman kung saan sila mamumunga. At ito na nga at namumulaklak na. Ito ay lalaking bulaklak. Ipinapahid ko ang gitna sa babaeng bulaklak para mailipat ang pollens at mabuo ang bunga. At ang tawag sa process na ito ay manual pollination. Kailangan kong gawin ito kasi nasa loob ng greenhouse ang mga ampalaya at halos walang nakakapasok na pollinators. At nabuo na nga ang unang bunga. At magpuprune ulit ako ng mga dahon na may sakit. Eksaktong 33 days from transplant ay ito na sila. May isang upong bilog na nakatanim din pala dito sa loob, kaya may nakasabit din na bunga ng upo dito. At dumadami na nga ang bunga ng ampalaya. Ang ganda ng pagmasdan, lalo na kapag lumaki-laki pa sila. Kapag ganitong stage naman ay naglalagay ako ng pataba, pangsuporta sa puno at ang gamit ko ay swamp fertilizer. Mabisa itong pangpataba ng halaman at madali lang gawin. At hindi mabaho itong gawa ko dahil sa molasses na inihalo ko. Panoorin sa aking last video kung paano kong ginawa. Naghahalo ko ng 2 tabo ng swamp fertilizer sa 2 gallons ng tubig. Sa ganitong stage ako naglalagay ng pataba dahil umuubos ng nutrients ang mga puno ng ampalaya para makapag-produce ng mga bunga. Kapag hindi inalalayan ay maaaring maubos ang nutrients sa lupa at hindi kayang suportahan ng halaman at hindi na mamumunga ng marami. 50 days from transplant, hinog na ang unang bunga at malalaki na ang mga kasunod. At lagi na rin ako nakakapag-harvest ng mga dahon na panghalo sa ulam. Minsan, steam lang at sinasawsaw sa bagoong.
kasi nga hindi naman siya masyadong mapait. At pa isa-isang bunga lang din ang pinipitas ko pang ulam kasi nga ay pangbinhi ang mga ito. At ayan at nagsulputan na ang maraming bunga. Days mula pagka-transplant ay medyo marami na ang naihinog. So ayun, sa mahigit isang buwan ay makakaani na ng mga buto nito. Ganun siya kabilis at kahit wala pang bunga ay mapapakinabangan na rin ang mga dahon. Kaya sulit talaga magtanim ng ampalaya. Sana ay nagustuhan niyo ang episode na ito. Hanggang sa susunod, happy planting! Kung gusto niyo po magtanim ng iba't ibang variety ng gulay ay nagbebenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!